All right. Maybe we can start with a question that we got here. Okay. I think it's not specific question to a particular pastor, but any pastor can answer. Any speaker. How does the Bible address issues of identity crisis and same-sex marriage? And how should this be understood and explained to young people in accordance with Scripture? I repeat, how does the Bible address issues of identity crisis and same-sex marriage? And how should this be understood and explained to young people in accordance with Scripture? Okay, so again, I'll just be sort of preparing the way for Pastor Rene and Pastor Joey habang nag-iisip sila. Ang hirap kasi ng question na yan. So, identity, kasi yung identity, ang nangyayari ngayon, I think, itong mga nasa LGBTQ plus community, they're deriving their identity from their being, yun nga, gay. Pero makikita natin sa ating mananampalataya, yung basic identity natin is we are united with Christ. Ng mga mananampalataya tayo. So yung identity natin, hindi nakabase sa male or female tayo, kundi primarily our relationship with Christ. So yun, napakahalaga yun. Pero dito nga sa, for example, nga sa gay community, maraming confusion. No, for one thing, na-confuse nila yung gender sa biology, yun yung biologically male and female. Tapos, ginawa nila, yung gender becomes parang a construct or parang a frame of mind. No? So, nasa iyo yun kung anong gusto mong gender. Kahit na biologically male ka, for example, they think na kung sa tingin mo, you feel like a female, you can proclaim yourself as female. Kasi yun yung nararamdaman mo, yung iniisip mo. So, yun yung isang confusion. Dahil hindi nakabase sa biology, yung binary, yung dalawa lang, lalaki o babae. So, nagkaroon ng ang daming confusion. Pero yun nga, yung pinaka-basic identity natin is based on our relationship with Christ. Mga Kristiyano tayo, yun ang basic identity natin. Samantalang sila, marami sa kanila, di naman lahat siguro, pero marami, binibase na yung identity nila sa gender nila. Tapos, nidefine nila yung gender, not biologically, but psychologically or emotionally or intellectually, kung ano yung nararamdaman nila, ano yung iniisip nila. So, siguro medyo napaka-ikling, hopefully hindi ko na oversimplify, pero yung pinaka-maikling siguro way to explain yung tawag nga yung sa identity politics. Nagkakaroon ng identity na hinahango sa kung saan-saan, sa halip na sa Panginoon Diyos una sa lahat, at sa Panginoon Jesus, hanguin yung identity, yung pagkatao ng isang tao. I don't know if that makes it clearer or not, but siguro handa na si Pastor Rene, Pastor Joey. Handa ko lang yung kanila. Ang ugat kasi ng identity crisis is the belief na may ginawa ang Panginoon na ang conflict between yung biological setup mo sa yung damdamin mo. At kinilala nila yung damdamin ito as from the Lord. Ginawa akong ganito ng Panginoon, pero kung titignan ko akong sarili ko biologically, lalaki ako. Pero yung pagkakagawa sa akin ng Panginoon, babae, puso ko babae. Kinilala nila itong dalawa. Teka, baka na-record yun at i-splice nila yun. No recording pala. So yun ang doon ang galing. Alin bang kikilalanin ko? Yung biological setup ko o yung damdamin ko? Pero kung titignan natin ang ating basis, the scripture, dalawa lang talaga ginawa ng Panginoon. Male and female. Ano yung damdamin na yun? It's an anomaly. Yun ay tendency natin toward sinfulness na ayaw natin kilalanin gawa ng Panginoon. Meron din mga tao na ipinanganak silang violente yung kanilang damdamin, madaling magalit. So, ibig sabihin, ginawa ko ng Panginoon ng murderer,
I might as well, yun ay, again, anomaly. At ang anomaly, hinahanap ko ng solution. At ang solution nun is in the Lord, in the gospel. Hindi mo pwede sabihin, I was born this way, so you need to be born again para mawala yung ganung klase ng isang example na lagi kong ginagamit. Yung bunso kong anak, ipinanganak clubfoot. Yung kanyang paa, yung dalawang ano niya, magkadikit na gano'n. Hindi siya pwedeng lumakad pagka gano'n. Sabi ko ba, pinanganak siya ng ganyan kilalanin na natin. No, hanap kami ng solusyon. Hinanap namin yung solusyon at nakita namin, pwede pala siyang pa-opera, pwede exercise at ginawa namin lahat, normal na siya ngayon. Ganun din sa homosexual. Mali yung approach ng marami sa pag-deal sa mga homosexual. Sinasabi nila, hindi ka ginawang ganyan, imagination. Kung talaga nararamdaman niya, parang babae siya umiibig siya sa lalaki, hindi mo pwedeng i-deny yun. Pero sasabihin ko sa kanya, may solusyon yan. The gospel, kilalanan yung kasalanan niya, and the God, hindi ka ginawang ganyan ng Panginoon. Meron kang tendency, now it's your choice kung hahanapin mo yan o hindi. Pag-atipahin lang ako dito eh. I think, ang nakikita lang natin is yung aggravation ng expression ng sin. Kasi ganyan naman tayo basta mayroong lumitaw na isang tao o ilang tao na parang meron silang professional background at sabihin ito at nakita ng iba na that is one way para na-express nila fully yung sinfulness nila. Gagawin nila yon. Kaya nga, di ba, nakita natin, hindi lang naman dyan sa homosexual, yung mga problema na sinasabi, puro naging sakit yan. Sakit daw yun. Sakit, puro sakit, di ba? Kaya, pag may nag-define ng iba, dahil naghahanap lang ang bawat isa na ma-justify ito, yung how to express yung sinfulness natin o yung gusto natin, sasakayan yan ng marami. Kahit na sabihin mo nga, ako nga inisip ko, doktor ka, pero naniniwala siya sa ganun. Doktor ka, tagal-tagal na nakikita mo na lalaki talaga siya. Tapos gusto mo mag-isip siya na tanggapin ko na babae siya. So, saan galing yun? Di ba? Kaya nga ang sabi ng Lord, pagka nireject mo na mayroong Diyos na lumikha ng langit at lupa at siya ang nagbigay ng meaning sa lahat ng ito, ang tawag ng Lord doon, you become a fool. So, yan yung nakikita natin na parang nagiging foolish na kaya lang yung mundo dahil nga yung sinasabi ni Rene, yung solution ulit si Kristo, kailangan kilalanin mo. Pag hindi mo kinilala yan, mas worse pa yung lalabas pa dyan. Kasi noon pa lumabas na yan di ba? Noon pang panahon ng Old Testament. May mga ganyan Ngayon lang, parang attack din. Tinitignan ko rin siya as an attack to Christianity na kasi tayo sa atin ang gagaling talaga yung katotohanan. So it is an attack, kaya nga yun yung isang way to shut up our mouth. Diba? Hulihin ka, sabihin sa'yo, hate, a person who promote hate. Kasi ganito yung lifestyle ng iba. So, ganun ko siya tinitignan. Ngayon yung tanong, paano mo ipapaliwanag? Siyempre, kung madali sa atin, kasi we assume kung they are within our fellowship, kung young people yon, talagang turuan sila at ipakita sa salita ng Diyos, praying that the Lord will use that word to convince them. Kasi kahit anong paliwanag mo rin, unless I believe na they will believe in God. Kasi yung sinasabi ko, ang basihan lang talaga nun, yung salita ng Diyos. Ito yung basihan ko. Kaya minsan, nire-remind ko yung kausap ko, ikaw, ano ba yung pinagbabatayan mo? Yung damdamin mo, pwede yung magbago, yung Pero ako,
ito yung batayan ko. Kung totally mali ito ni Scripture, I will admit to you, totally wrong ako. Kasi diyan talaga nakataya. Ikaw, saan mo ba itinaya? Sa damdamin mo, sa meron ka bang kinukot na sinasabi ng iba? O what? Yun. Then, kung sasabihin ko, yun, may solution nga. So, hanapin natin yung solution. Okay. So I hope that satisfied the giver of that question. So next, I'd like to open the floor for a question. Who has a question? Okay. Hi, pastors. Kanina, we understood and we heard na attraction is not really the fundamental thing to love an opposite sex. So, in romantic relationship, what if ganito yung case na there's a man, a godly man, looking after you, pursuing you, however, you're not attracted with that person. And the question is, would it be fine to say yes to the man since he's a godly man and then other people advises na kakaunti lang ang godly man so they advantage with it na meron kang godly man pursuing you. But at the same time, it's okay to love the person na you are attracted with at the same time. So, the question is, you are not attracted to the person? Yes. Okay. Okay. Let's clarify that. May mga clarification kami dito. So, when you say not attracted, you mean physically? Like yung face? Hanggang friends lang. Hanggang friends lang. But you said, Wala naman siya dito, no? so we're just trying to clarify. So, you're not attracted physically, emotionally, friends lang. Pero you said that he is a godly person, a godly man. Okay. Well, pwede na ba? Since kukunti naman yung godly men, might as well. Well, kasi ito para rin ano yan, para rin supply and demand. Teka. Hindi ko lang nakatapos eh. Hindi supply and demand ng maraming lalaki o babae. What I mean is, yung demand, yung criteria na ginagamit natin para i-evaluate yung attractiveness of a person. And I would say na merong at least 3 facets yung pagkatao ng isang tao, no? Physical, siguro intellectual, emotional, and spiritual. So, kailangan itama natin yung ating criteria muna. Kasi kung mali yung criteria natin, para din namimili ka ng, bibili ka ng pants or damit or yung medyo mamahalin, halimbawa, kunwari, motorsiklo o kotse, meron ka usually criteria. So I would say na para sa mga lalaki at babae, unahin natin yung spiritual attractiveness, yung godliness. No? Kasi pag sinabi natin, hindi ako attracted sa kanya, 1, 2, 3, 4, alin doon? Diba? So kailangan muna ay ating itama. Number 1, dapat yung spiritual attractiveness and then pababa ng pababa. Siguro, intellectual, emotional. For me, actually, pinakamababa na dapat yung physical. Kung tutuusin natin. And there's one reason for that. Alam nyo, guwapo lang kayo at maganda lang kayo for 10 years. 10 years. Yan ang sabi niyo, I think. Patapusin mo na. Hindi sa akin yan. Hindi ko original yan. I think ang may sabi nga, ito si John Piper, one of those mega pastors, no? Na 10 years lang daw. Hindi naman ako naniniwala dyan dahil yung wife ko, 45 years ko na. Pero again, yun ang sabi niya, no? So my point is, yung pinakamagaganda, Miss Universe, pinakamagandang artista, pinakasal sila, pero after a few months, a year, divorce na. Pero pinakamagaganda sila.
Kaya pag ginamit niyo yung physical beauty as your number one, mawawala yan. Magsisisi kayo. So pag ginamit niyo yung spiritual, and then yung kanyang mga talents, gifts, para sa Panginoon, kahit tumanda kayo, hindi yan magbabago. So yan yung supply side. Ngayon, doon, demand, yung nagdi-demand. No? Doon naman sa supply, parang Ruth and Boaz pa rin yan. Kung kayo ay alam nyo, yun ang criteria na hinahanap ng babae o lalaki, yun din ang pagbubutihin nyo. Eh kung physical, attractiveness ang hinahanap, eh di ka, mapipilit ka magpagawa po, magpaganda. Di ba? Sala. Magiging sala. So itama natin yung criteria natin, whether you are looking for one or you are waiting for one. Dapat, sa tingin ko, itama natin, ano ba yung definition natin ng attractive? Anyway, Pastor, for the final answer. Naunahan mo ako, tatanungin ko sana si Banky kung attractive pa ako sa kanya. Agree ako sa lahat ng sinabi ni Pastor Rodel, pero hindi ibig sabihin hindi importante yung physical attractiveness. Kasi kahit sa scripture makita mo yung maraming pinag-partner ng Panginoon na attract sila physically. Si Rebecca, si Naomi, lahat sila attractive. Pero hindi lang yun yung concept ng pagiging attractive. Mas marami pang facets, marami pang mga factors. Ang problema, huwag tayong mag-start kagad dun sa romantic consideration. May mga lalaki kasi, una pa lang niyang kilala, nakaspread na yung ano. Lalapit pa lang sa'yo. Mahirap yan eh. Dalawang danger nun. Ang danger ng isa no, rejected ka kagad, hindi ako attracted sa'yo. Ang ikalawang danger nun, kung guwapo ka, i-spread mo kagad yung wings mo, nagustuhan ka kagad, tapos later on, paano pala ng value nito? Mag-start tayo sa friendship. Without color, without consideration, know each other, and you will find out, kahit wala yung physical attraction, magiging attractive yung ano. Pero pag sinimulan mo na, pero huwag nyo rin babaliwalayin nyo na pwede na to, godly naman eh. Hindi rin nakaka-glorify sa Panginoon yung pinagigisi ka na maaga makikita, Hindi, hanggang ngayon, pinaka-attractive na babae sa akin, si wife ko pa rin. And I can say that before God. I always tell her, I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow. Huwag ka magsisimula doon. Importante rin yun, pero huwag yun lang ang only factor at huwag ka doon magsimula. I-increase nyo yung friendship. Have more interaction without color, as much as you can without color. Although mahirap minsan, but without color, and then makikita mo, you'll be alam niyo yung mga kilala kong hindi sila attracted sa isa't isa, na nagtiyaga sila sa friendship, sila yung ang gaganda ng relationship. Babanggitin ko sa ito, I can mention their name kasi ano naman to public naman eh. Si Pastor Mon Macapagal, saka si Becca, friend ko yan nung college pa lang kami. Talagang close kami yan. At nung closeness na namin, pagka wala kami pasok, nagkukwentuhan lang kami. At ang sabi ko sa kanya, alam mo, Becca, 2 lalaki lang ang pwedeng pumasa sa'yo na papasa sa standard mo. Yung isa hindi pa pinapanganak, yung isa patay na. Ibig sabihin wala. Kaya sabi ko sa kanya, pag ikaw nagkaroon, may nakapasa sa iyo, paggagawa ko ng monumento. Yan. Di pagkatapos nun, nagligaw sa kanya si Pastor Mon. Ayaw niya, huwag mo kausapin. Sabi niya, sige. Sabi niya, hindi, nakipagkaibigan. Kaibigan sila. Tapos sabi ni Becca, nung nahuhulog na yung loob niya, sabi niya, ano mo na, hiwalay mo na tayo, mga 6 months. So, nagkaroon naghiwalay, at nakita nila in their friendship, nag-bloom at nag-develop yung kanang attraction sa bawat isa. And then, nung ikakasal na, tinawagan ako ni Becca, sabi niya, Kuya, ihanda mo na yung monumento mo.
At tinupad ko yun, ng 40th anniversary ng CRBC, ako yung speaker, dinala ko yung monumento, pinagawa ko sa anak ko. Sir Joey? Hindi ako kabaduin ng dalawa na to, no? Hindi, yung sa akin lang, hindi naman naiiwasan sa bawat isa sa atin na meron tayong mga parang gusto patungkol sa isang tao. Ang suggestion ko lang, basta i-differentiate nyo na may non-negotiable tsaka negotiable. No? Yung beauty, ano ba yung doon? Kahit na sa non-negotiable, kunyari sabi mo, Christian na nga. Yung iba, naghahanap sila ng mas mature na Christian. Depende kung saan. Kunyari, ako nung mag-aasawa ako, siyempre iniisip ko, pastor ako eh. No, kailangan yung makakuwang ko, hindi magiging hindrance kasi alam ko nga yun ang calling ko na talaga eh. So, sumasama siya. Although negotiable pa rin siya. Di ba? Pwede naman akong ano. So, basta, isa lang binigay sa atin ng Lord na very strong na hindi talaga pwede sa unbeliever. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo eh, kung susundin mo yun, doon ka magsisimula, ito lang binigay ng Lord. At i-apply mo yun. Ang unang context mo, kung saan ka belong. Diba? Kasi nandun yung believer lang eh, sa church mo. Ngayon, tanggapin natin na mas maraming babae sa lalaki. Pero sa ibang church, marami namang lalaki. So, ito nga, nagkakaroon tayo ng fellowship na ganito with the hope din and prayer sa amin na magiging avenue din ito. Kasi nga, ito lang yung non-negotiable yun. Di ka pwedeng mangapit bahay sa non-believer. Eto na yon. Kung gusto mong i-expand yun from your church, so diyan. So, yung prayer mo, ay include mo talaga doon. Kaya na yung sinasabi ni Pastor kanina sa atin, eto nga, kung dito mangyari yon, okay naman sa amin kung one day yung single fellowship, 30 persons na lang dahil nag-asawa ng lahat. At dito nila natagpuan. Huwag po tayo mahiya kasi yun na yung context natin non-negotiable yun Ba't kayo mahiya? Nung bata kami, ganun. Hindi kami nahiya. Excited kami pag ang topic LGN. Punong-puno ang cup. Kasi nga, inaamin namin, yun yung kalooban ng Diyos. Doon ka lang. You cannot go beyond. So, yung mga iniisip nyo, yung sinabi nga nila, Pastor, lagay nyo lang sa negotiable yan. No? Parang yung beauty. Negotiable yan. Depende kung anong parlor ka pumupunta. Next year, young couples fellowship na tayo, ha? Okay, I guess that answer is a good segue to the next question. Next question I got here is that, how would you counsel a Christian who struggles with letting go of an unbeliever romantic partner because they feel like they will no longer find someone else? How would you counsel a Christian who struggles with letting go of an unbeliever relationship or unbelieving relationship? Well, doon ang talaga nakakatulong sa thinking mo is it is a choice that you make. You're choosing Christ or that person. Parang si Adam, ano yung failure ni Adam? Di ba? He decided to choose to be with his wife more than remain with God. So, sa akin, yun lang siguro yung sasabihin ko. Non-negotiable nga yan, alam mo yun. Hindi yung mababago kahit anong sabihin mo. Di ba? You really, mas maganda nga kung ikat mo na kaagad kasi mas makakatulong dun sa unbeliever kung may relationship mo kayo. Yun yung ko doon. But, yun lang lagay mo sa ulo mo. You are making a choice between, will I choose God or will I choose this woman? Saka linawin natin yung linawin natin yung talagang choices doon. Minsan kasi iniisip natin, ang choice doon is
shall I marry this man and be satisfied and be happy, or follow Christ and be broken-hearted? Akala natin gano'n. Hindi gano'n ang choice doon. Ang choice doon, shall I follow Christ or seek this man? Sino mas makapagbibigay sa akin ng good life and satisfaction? Sino kaya sa palagay ninyo? Okay. So that answers the question. So again, I'll open the floor for another question. We have the mic. Okay, we have the mic at the back. Please. Hindi po question, bali dagdag ko lang po yung kanina. Kasi po nagiging problema, kaya yung iba ay masasabing ayoko sa kanya or what. Yung iba kasing lalaki, or sabihin babae, pero usually lalaki, pumapasok agad sa panliligaw na hindi muna nag-start sa friendship. Kasi sa friendship, makikilala nyo ang isa't isa. Hindi po pwede nang ligaw kasi mo pa siya totally kilala. Mas maganda po na yung sabi nila, ay ayokong patulan siya kasi friend ko. It's better na ang magiging makakasama mo sa buhay ay friend mo. Kasi nga, pag mag-asawa na kayo are the best friend. So, yun lang po, advice lang po sa mga men. Huwag kagad kayong sugod ng sugod, start in friendship. Huwag nyo agad spread yung wings nyo. Amen. Okay, yeah. So, question? Yes. Ito po, may two-part question po ako. Too far. Okay. As a youth po, should there be a limit to the affection that we show to non-believers or worldly people? And how can we show the value of love to unbelievers in this fallen world? Yun lamang po. Okay. Two-part question yan. Sige, let's try to parse that question. Mabigat yun, ano? Yung affection to unbelievers. Well, alam naman natin, kahit sa Panginoon, merong common love or common grace ang Panginoon. In fact, sabi niya, love your neighbor as yourself. So in that sense, love of benevolence, nabanggit na rin kaninang umaga, I think yung love ng sa kapwa-tao natin, ano? Even to the extent of friendship, pwede naman natin i-extend. So pwede tayong magkaroon ng kaibigan na kasama sa office, kalaro sa basketball, kasama sa kapitbahay. In fact, kahit di sila Kristiyano, we can show them itong love na of benevolence, doing good, loving our neighbor as ourselves. Of course, we have to distinguish that between yung romantic nga o intimate kind of love natin. Unang-una sa lahat, factor niyan yung gender, siyempre, no? Kung yung mahal mo o yung tawag niyan, yung kapitbahay mo at kaibigan mo, I presume mga lalaki rin o babae rin. Kung babae ka o lalaki ka, although ngayon, with the same-sex attraction nga, medyo may danger na rin, ano? Pero nung una, medyo relatively safe yan pag gano'n yung mga usual na mga kaibigan natin. Kung opposite sex yung kaibigan natin, doon tayo maging maingat. Kasi pag minsan, kahit magsimula sa, yun nga, kaibigan mo sa office, kaibigan mo kapitbahay, o kaya sa school, mamaya-maya kasi yung friendship na yun din ang tinuro kanina sa atin, pwedeng ma-develop into that other kind of love, yung emotional, romantic kind of love. So yun ang pakaingatan natin. So hindi masama magmahal. In fact, we're commanded to love our neighbor. In other words, to do good to our neighbor, to seek their best interest. Pero pag opposite sex na yung kaibigan natin, at lalo na merong exclusivity, yung malapit na tayo sa isa't isa, no? May exclusive, kayong dalawa na lang. Hindi na kasama yung malaking grupo, dahan-dahan na tayo mag-ingat, baka ito'y papunta sa kung saan. So we have to be wise as serpents sa bagay na ito. No? Hindi tayo basta dapat, kumbaga sarado yung mata. Lalo na sa mga babae, pakaingat kayo. No? Kasi mga lalaki talaga, medyo devious yan from the world. No? Kung na tayo lumayo, marami tayong dating di Kristiyano nandito ngayon sa harap nyo. Kami yun ni Pastor Rene, no? Na meron mga ibang karanasan na hindi maganda nung kami hindi pa Kristiyano, talagang mapanmin lang yung mga lalaki. Of course, mga babae, pwede rin mapanmin lang. Pero kasi nga, ang medyo aggressive yung mga lalaki. So kung babae kayo, pakaingat kayo. Kasi minsan, hindi nyo alam, dahan-dahan na pala kayo nasisilo, no? Nung akala nyo nakikipagkaibigan lang. So anyway, I'm sure si Pastor Rene and Joey will have more. Siguro, isang tip ko lang, yung difference ng babae sa kalalaki,
with regards to yung mapasok ka doon sa ganung klase ng emotion. Ang lalaki, provoke yan by sight. Pag nakakita yan ng gwapo, nakakita yan, no. Yung lalaki, yung lalaki, provoke yan ng sight. Nakakita yan ng maganda, nakakita yan ng bare skin, doon siya na-stir up. Yung babae naman, na-attract siya, so of course na-attract din siya sa may tsura, pero more on when she's pursued. Binibigyan siya ng flowers, at tinitreat siya, very gentle sa kanya, doon unti-unti na, kaya alam niyo na ngayon yung babantayan ninyo. Kapag kayong lalaki, nagpapakita na ng ganon, unti-unti yun, hindi nyo napapansin yun. Chocolate, flowers, o kumusta ka na, doon na kayo mag-iingat. Doon na kayo mag-iingat. Baka devious talaga yung kanyang design. Yung lalaki naman, once na na-attract ka, kagad sa beauty, umiwas ka na rin kagad. O kaya, gumawa ka ng ibang paraan para mawala yun. Dapat alam natin yun. At hindi, si David, hindi naman yung nagsimulang, I will commit adultery. Hindi. Pinanood muna niya, naliligo. Tapos pinatawag niya. Tapos unti-unti. Ganon din yung mga babae. I'm sure hindi naman kagad pumayag si Bathsheba eh. Siguro, tinreat siya nicely and well. Kaya mga lalaki rin, mag-ingat din sa gano'n. Nung I was younger, hindi ako maingat sa gano'n. Naging parang gentle lang talaga ako, at marami ako naging problema sa gano'n. Napadala pa ako sa Dean's Office ng Bible School namin. Kasi merong isang Bible School student, I was not yet a Reformed Baptist. Sabi, nagsumbong sa Dean, si Maramara, ano yung paramdam sa akin, pero hindi naman naliligaw. Nahihirapan ako. Tinawag ako nung bisa ko. Lahat naman kako sila, ganun ang trato ko. Sabi nung Dean, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Pogi problem. Okay, shall I proceed to the next question? Okay, I have here another question. In line with loving your neighbor, ano pong encouragement or view niyo po sa church na nag-give importance sa church building developments kaysa sa pag-help sa missions or help sa in-need sa local church? In line with loving your neighbor, ano pong encouragement niyo po sa church na nag-give importance sa church building developments kaysa sa pag-help sa missions or in need? Unang-una, sabi sa atin sa Proverbs, it is foolish to give an answer before knowing the facts. Madali sabihin na inuna niyo pa yung building kaysa dito nang hindi natin alam ang facts. Kaya dapat alamin muna natin, kausapin natin mga involved, tignan natin. Kung talaga may pattern na ganun, pag-usapan pa rin. At kung talaga hindi kayo convinced, that's the time na kayo ay gagawa ng isang pagpapasya tungkol doon. Pero mahirap mag-judge ng gano'n kasi judgment lang natin yun. Okay, how about in the floor? May another question? Yes, please. Just in the center. Go Good ahead. afternoon po. Asking for a friend, is it advisable po for a believer to enter into a relationship with someone who identifies as a Christian, pero later on, na-realize mo na carnal Christian pala? How should one navigate such a situation while maintaining a spiritual integrity? Context po pwedeng courtship, and second naman po sa marriage po. Simulan ko na lang yung question, ano? Kasi relate ko lang, nabanggit kanina natin, doon sa criteria, ano? Criteria natin in terms of engaging or involving ourselves in itong mga relationship. So, yung ganong case, para mag-fail doon sa spiritual, kung yun ang number one criteria na gagamitin natin, babagsak yung carnal person, pero man or woman. No? Ang situation kasi dito, if I understand it properly, parang dati akala mo okay, kasi identifying, professing, tapos winelcome mo siya, o kaya, nagkaroon kayo ng parang, either relationship or parang MU or kind or siguro even na formalize. Pero kung nakita mo na ganun pala yung ugali niya,
Kaya nga mahalaga yung nabanggit kanina, friendship muna, kasi baka doon masala na yan. Pero kung talagang na-deceive ka, nakarating sa parang kayo na, pero saka mo na-discover, again, so long na hindi pa kayo kinakasal, there's always parang escape hatch. Pwede ka pang kumbaga, eject button, ano? Pag nakita mo. Kasi pag nakasal na kayo, mas malaking problema yan. Lalabas at lalabas yung ugali na yan, ano? In fact, marami tayong cases na alam na at nababanggit din ng mga pastor sa atin, kung yung ugali niya gano'n, hindi pa kayo kasal, usually pag kasal na kayo, lalong pang dadami yung makikita nyo ng mga negative. So magiging napakahirap ng buhay nyo bilang isang mananampalataya dahil magiging pabigat yung at napakarami natin example na pwedeng ibigay na naranasan yan ng mga kapatid natin na pumasok sa eksaktong ganito na sitwasyon. Anyway, I'll pass it on. At isa lang yung romantic relationship, lalo na LCM, is never a private matter exclusively. Yun nga yung pasahis ni Pastor Rodel advice nung Dianan, advice nung, it's never, kung titignan natin sa scripture, wala doon nagsabing, he decided to marry, kundi nagsasabi sa magulang, at yung marriage yun, given to marriage, taken in marriage, yung magulang ang siyang nag-decide doon. Of course, may consent din nung pumayag din yung mga, pero it's always a community affair. Kasi kung kayong dalawa lang, intoxicated kayo sigurado. At isa pa, pag kayong dalawa lang, ang nakikita mo ron sa nanliligaw sa'yo, puro puro press release lang yun. Hindi yun ang totoo. Pero kung involved yung community, naku, yung masasabihin mo ganyan. Yung magulang mo, lalo na sabi niya, yung older women na may marami ng karanasan sa mga manliligaw, mayroon ng pamilya, mayroon ng mga anak, mas makakapagbigay sa iyo. Never consider yung love, courtship, and marriage as simply and exclusively a private and personal affair. It's a community, it's a church affair. Ang masasabi ko lang, ang relationship naman, nagkakaroon ng problema. Kahit pareho yung Kristiyano, depende sa spiritual growth ng bawat isa. Tsaka yung paano sila nagko-communicate. Kasi communication is a big problem. Ang sa akin, mga dangerous sign, kung yung nakikita mo is a form of an expression of sin. Kahit na mananampalataya yan, pag may nakikita ka na at hindi siya nahihiya sa iyo na ipakita directly, yung sinful behavior niya, yung sinful tendency niya, mag-beware ka na. Baka kailangan lumapit ka na dun sa, anong term mo? Escape hatch. No? Yun. So, sa akin yun ang pinaka-dangerous. Kasi hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng carnal dyan. No? Kaya nililinaw ko lang. Sa akin, wag tayo hindi, carnal lang siya, wag natin gamitin masyado yun kasi undefined yun eh. Tsaka controversial yun. Ang point lang is, hindi nakikita ko ng parang pattern ng sin o very simple na yung ano niya. So doon mo yung i-test mabuti kasi kung yun ang direction niya na nakikita mo yung tendency niya, ng girlfriend ka niya, gusto niya gawin ganito physically sa'yo, ganyan, mga ganon. Simple behavior po yun, hindi romantic behavior yun. Kasi hindi naman kayo kasal hindi pa kayo mag-asawa. So, kailangan maging sharp ka sa pag-define. Is it simple tendencies na simple behavior? Parang doon lalabas yung sinasabi ni Pastor na it will be worse pag pinakasalan niyo na hindi na deal yun. Kung hindi siya nahihiya ngayon sa'yo, pag mag-asawa, grabe na yun. Saka yung boyfriend-girlfriend relationship is unbiblical. Walang basis, walang guidance na makukuha sa Bible ng girlfriend-boyfriend. Sa scripture is only marriage. So, remain as friend, i-heighten niyo yung friendship nyo hanggang maging intimate friend and close friend. At kapag ka talagang close friend na kayo, magkakilala na kayo, that's the time na magpo-propose ka, and the proposal is, I want to marry you.
Hindi yung, tayo na ba? On na ba tayo? That's not biblical. Ano tayo? Masaya. Okay. Alright, so I have here one last question. Pastor Rene, kindly elaborate po yung diniscuss nyo about discipline and restoration in relation to brotherly love and expression of Christ's love. Kindly elaborate po yung diniscuss nyo about discipline and restoration in relation to brotherly love in expression of Christ's love. Okay, katulad ng sabi natin kanina, ang isang dominant characteristic ng church dapat is love, the love of Christ. Kaya nabuo ang church because God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya nagkaroon ng community because Christ in love gave Himself. And He commanded us to love one another. Therefore, lahat ng function ng church must be characterized by love. Lalo na ang discipline. Kapag na-discipline ng isang tao, dapat ang maramdaman ng taong na-discipline sa pagmamahal sa akin ng church na to, ayaw nila akong manatili doon sa kasalanan. At kung nagmatigas siya, nagpatuloy siya sa kasalanan, dapat at the back of his head, ang nasasabi niya, yung church na ito na nagmahal sa akin at patuloy na nagmamahal, iniwanan ko. Yun ang magiging pero kung ang magiging concept niya, nagalit sa akin yung church, sinipa ako, tapos kung ayaw niyo sa akin, ayaw ko na rin sa inyo, at walang naramdaman ng pag-ibig, hindi tayo makakapag-restore ng ating kapatid. It should be love. Love dapat ang dominant characteristic ng lahat ng action ng church, lalo na in terms of discipline. Kasi ganun ang Panginoon Ang Panginoon, ang pag-ibig na binibigay niya is, ang greatest love ng Panginoon sa isang nagkasala is to rescue that person from that sin. Ni-rescue niya by His redemptive act. At patuloy niyang nire-rescue by rebuke. Whom I love, I discipline. So, hindi mo pwedeng baliwalayin na yung kasalanan. Dapat makita yung galit ng Panginoon sa kasalanan, yung galit ng Panginoon doon sa pagtalikod sa Kanya sa lahat ng discipline. But, at the back of yung in-express ng galit ng Panginoon by discipline, by rebuke, ang nakikita naman sa iyo, yung pag-ibig mo na gusto mo siyang ma-restore. Okay, anyone in the floor? Yes? Saan na yung mic? And then next there. Okay. Hello po, Pastor. Regarding, I would just like to point out a point of clarification and then a follow-up question. Regarding the second session, we discussed about brotherly love and Christ's love. And I want to emphasize, is it not the duties of the elders to show that brotherly love? Especially Paul saying, especially Paul saying that I watered, but God causes the growth. So it's Paul showing that brotherly love to the church is not the members itself that's backing up the church in showing that brotherly love as a church to be recognized or to be distinct by others. Okay, tama yung sinabi mo, hindi lang doon sa love, in everything. Sabi sa 1 Peter chapter 5, ang trabaho ng pastor, maging elder, maging shepherd, but ang pinakamabigat na trabaho ng Panginoon, ng pastor, is to be model, showing them example. Lahat ng pag-ibig, lahat ng dapat maunang makita doon sa pastor. Kung halimbawa may na-discipline at may nag-uusap-usap, buti na lang nawala sa kanya, buti na lang umalis dito, the pastor must stop. No! Dapat makita natin, let's pray for him and let's reach out to him para siya ay magkaroon ng restoration. Yung mga discipline should not be treated as an enemy. And the action of the church must not have the quality of revenge, kundi magkaroon nito ng quality ng desire for restoration. Okay. So,
So follow up lang regarding that, since it's about the church being having that brotherly love for one another. So for this hypothetical situation again, if another perhaps man na coming to faith because showing that the church is really a true church, and then he became faithful and he wants to be a part of the church, and then another would be a member of the church already, and then there is this he's in a relationship with yes, a woman, and then with a woman. So how would you deal with that? Like a man going to the church and he has a relationship that you do not, it's not a member of the church yet. Would you cut him? Would you cut that relationship first? Bring the woman in, we teach the doctrine, and then if she accepts Christ, you would then bring back the relationship again. And then also the same for the member. Member na siya. Would you also cut the relationship with the girl, bring the girl in, teach the doctrine, accept Christ, and then bring back the relationship? Yung isang clarification the brother is, yung ba nga when you say outside the church, Christian ba yung man or woman na yun? Hindi lang member ng church? Or an unbelieving man or woman? Yung outside the church? Okay, I would say unbelieving, pero my, like, I don't know, agnostic or something hindi clear. So unbelieving. Well, in general, the practice of the churches is yung unequal yoking is something na hindi natin tinotolerate sa mga churches natin. Ano? In other words, doon sa case mo na yan, na kunwari nag-a-apply yung isa, tapos he or she has a relationship with an unbelieving man or woman. So sa amin, and I'm sure sa kanila rin, bago nila tanggapin yung kunwari na-convert yung isa, pero hindi pa converted yung the other man or woman, normally talaga, ini-stop muna yung relationship na yan nila. Kasi unbelieving nga yung isa. No? We should not be unequally yoked in principle na ginagamit natin dito. So, in that case, I would say, cut off muna. Kasi mahirap yung nasa relationship sila, tapos ini-evangelize niya yung unbelieving person. Kasi nga, ang daming mixed motives na baka kaya lang tumanggap sa Panginoon kasi nga, meron siyang ka-relationship dun sa isang tao. Now, iba naman yung case na halimbawa, yung ka-relationship niya eh hindi Reformed Baptist, pero Christian din. No, doon medyo merong different siguro tayo doon, no? Maaaring hayaan natin tumuloy muna for a while, tingnan natin kung magkakaroon ng somehow pwede mo member ng church, pero kung hindi, medyo tricky pa rin yun, depende. So, ang daming mahirap magbigay ng isang answer lang pag parehong Christian, no? Pero dun sa kung unbeliever at believer, medyo madali yun, straightforward. Normally, we would request na cut off muna yung relationship, let another member of the church share the gospel to the unbelieving person para hindi magkaroon ng mixed motivation. And pag minsan, talaga nako-convert and parang somehow nakakabalikan sila. Meron naman mga cases na hindi na, kahit ma-convert, hindi pa rin bumalik kasi he or she may have a different criteria. Kasi nagbago na rin siya. So maraming possible combination. But yun ang pinaka-basic. And siguro, narinig ko pa isang scenario na nagpo-profess ng Christianity. Nandun sa church. Not applying for church membership, not yet a member. Dapat natin malaman, merong iba yung spiritual status ng isang church, ng isang nagpo-profess ng Christianity, at iba rin yung recognition ng church. Sometimes, hindi natin alam kung talagang totoo siyang Kristiyano o hindi, nagpo-profess siya. Kailangan niyang pumasa doon sa standard ng recognition ng church. And one of the standard is makapasa siya rin sa scrutiny ng church at kilalanin siya Kristiyano. If you would read the book of Acts, ang tinatanggap lang doon, ang binibilang ng Kristiyano, yung mga tumanggap ng katuruan at nagpabaptize, naging bahagi. Now, it does not mean na yung hindi dumaan doon, eh hindi Kristiyano. Kasi baka nandun pa siya sa stage ng growth na kailangan niyang kilalanin. Kaya kung isang tao hindi pa nag-a-apply ng church, eh huwag mo naman ligawan muna. Hintayin mo i-confirm ng church. Kasi pag niligawan mo yung nagkaroon na kayo ng relation, tapos lalapit kayo sa pastor, nagkakaibigan kami. Eh, hindi ka pa member, mag-apply ka bukas. Hindi mo. Wala na colored na yun. Kasi may defense kasi, Pastor. 1 Corinthians 7, how do you know, O man, if you will save me? So we do not know at all.
How do you know? How do you know, husband, that you will save your wife? Oh, ang context nun is How do you know, pastor, I will not save you? May particular idea. yung salvation nun, is not salvation of the soul. Kundi legitimacy yung relationship. How do you know man? Kung yung relationship niyo, dapat ikaw sa kanya, at ang pinag-uusapan doon is mag-asawa na. Mag-asawa na hindi mo alam, baka gamitin yung relationship mo para be a Christian husband to an unchristian woman. Ganun sa First Peter. Okay, there's another one there at the back. Akala ko ba yung LCM? Ba't puro LCM ang tanong? Good afternoon po, ako po ulit. So, many singles nowadays think that it is better to live a single life because unlike back then, divorce rates right now are getting higher, annulment rate is getting higher, not just among unbelievers but also Christians. So, but of course, it is clear in the Bible but that marriage is not just about love but also commitment, right po? And how do you or when do you or how should you even apply yung love your enemies to your spouse when it comes to the married life? Married life na to. Teka, singles tayo eh. Hindi naman ito marital counseling eh. Pero in all seriousness, posible talaga mangyari yan. No? Kasi, for example, kahit na yung case nga dito kanina na kala mo, Kristiyano, tapos nakasal na sila, habang kasal na sila, biglang lumabas yung ugali. Or hindi pala, no, he or she, all of a sudden, finds out na false professor pala. No? So darating na ngayon, nabanggit nga ni Pastor kanina, 1 Corinthians 7, for example, nakasal na, pero hindi pala tunay. So magkakaroon dyan ng matinding pag-aaway, disagreement. So in a way, parang kaaway mo na. Eh, sabi naman ni Pablo nga sa 1 Corinthians 7, kung naman makikisama sa'yo, kung hindi ka pa niya iiwan, okay lang, yun nga, kasi baka nga maligtas. So siguro in that situation na parang hindi pala tunay na Kristiyano, palagi na kayo magkaaway, parang enemy mo na, labas niya. And you will have to learn how to love that spouse, yung asawa mo lalaki o babae, na parang kaaway mo siya. Siguro, pwede mangyari ngayon in some extreme naman, blessedly, mga extreme situation. Pero definitely, pwedeng mangyari yung gano'n. May mga kilala siguro kami, meron din kayo, na ganyan ang dinadaanan ngayon, halos magkaaway, halos maghiwalay na, halos hindi, at yan na siguro karanasan namin bilang mga pastor, tuwing magka-counseling kami, pre-marital, bago yung kasal, pag kina-counselan namin sila, puro mga glazed eyes, parang floating in the clouds, sinasabihan namin, mag-aaway kayo, ito ang mangyayari sa inyo. So okay lang, pastor, parang akala mo, kaya namin yan, dati wala yan. Yung maya-maya, few months pa lang, a few years of marriage, eto na, bumabalik, may counseling na, ang dami ng mga nangyari, mga hindi papagkasunduan. So lumalabas na yung mga problema. Mga Kristiyano ito ha, mga sincere Christians. How much more kung yung professing Christian or fake Christian na nagkaasawa ng, yun nga, ng Christian na fake Christian. So ang daming pwede maging problema. Pastor. Ang problema ng relationship kasi, normally hinahanap natin yung makakasatisfy sa atin, makakapagpaligaya sa atin, nasa kanya yung lahat ng katangian na makapagpapaligaya sa akin, pakakasalan ko siya. Pero hindi mo alam, after a year, yung taong pinakasalan mo, iba na yun. Marami ng development doon. It could be, sumama siya o bumuti siya. Sabi nga ng mag-asawa, sabi ng babae, kaya kita pinakasalan, kala ko magbabago ka. Sabi naman ng lalaki, kaya kita pinakasalan, kala ko hindi ka magbabago. So, iba na yun. Kaya habang nasa courtship stage, considering stage, gawin mo na lahat ng effort para matiyak. But when you decide to get married, be sure na yun sa'yo ay commitment. I will love this fellow, I will make her happy, I will do the best kahit ano pang mangyari sa kanya. And then, magbago man yun, makikita mo na may commitment ka pa rin. Hindi ka ma-frustrate. At ito pa, kapag ka yung masculinity is enhanced in the presence of a feminine, and femininity is enhanced in the presence of masculine. I'm talking about biblical masculine and biblical femininity.
Nang ibig sabihin, kung gusto mong maging biblical feminine yung asawa mo, be biblically masculine. At may enhance mo siya. Ganon din yung babae. Kung gusto mong maging masculine yung babae, yung asawa mo, be a biblical feminine. At banggit yun yung pastor na unahin mo yung sarili mo. Gawin mo at makikita mo magre-respond siya with the blessing of God. Okay? Yeah, so we have one more. Okay. Salamat po sa edifying na discussion po, sir. Question ko lang po regarding po sa taking ng initiative. Kailan po natin pwedeng consider na nandun na tayo sa stage na ready na po tayo at pwede na po tayo mag-take ng initiative patungkol po kunwari sa courtship at saka sa marriage po? Of course, I assume lalaki yung tanong, so baka lalaki yung ibig mo sabihin, brother, no? Kasi, of course, pwede rin mag-take ng initiative yung mga babae, but we'll assume na yung lalaki. So, nasagot na namin yan noong mga previous conferences, yung tanong na yan, kasi napakahalagang tanong talaga yan. At again, wala namang hindi ito exact science na kailangan. Ito na yung pera mo, o graduate ka na. Pero mayroong mga practical considerations para diyan. Number one nga, is kayo ba ay meron ng ability, no, na mag-support sa practical side, no? At marami pang iba, pero marami rin spiritual considerations. Kung ikaw ay yung age even is a factor. Pero sa spiritual, kung batang-bata ka pang Kristiyano, ngayon ka lang na-convert, say 1 month, 2 months, baka hindi muna namin nire-recommend. Ang aming palagi recommendation, seek to grow first in Christ, lumago ka muna sa pananampalataya. Unless talagang, kunwari, pareho na-convert, tapos sabay na sabay sila, tapos, nung ma-convert sila, sila na yung may relationship na sila, in fact, sometimes live-in na sila, baka ibang situation yun, kahit na bagong converted, at or even before, sila accept sa church, baka kaya kasal na muna, kung mayroong kasalanan. So, in short, ang daming variation, no? Pero in general, kailangan mayroong physical readiness, spiritual readiness, even social, yung pakikihalubilo, and even yung income readiness. Again, hindi mayaman, don't get us wrong. Ilan ba isang sinabi ni Pastor niyan, kahit nga napakahirap, kasama na kami doon. Nung kinasal kami, walang-wala kami. Of course, hindi pa kami rin Kristiyano. But anyway, so lahat ng mga criteria na yan, didiscuss ng mga pastor doon sa inyo yan. Para may checklist. At kung okay na kayo doon, then, sige, spread your wings. Sabi nga, no? Take the initiative. Okay na? Good? Okay. So are there more questions? A time check, we are at 4 p.m. So, we're still good. Okay. Yes. Parang napansin ko lang, mga babae yung nauna, ngayon puro lalaki naman. Parang may trend Sige, brother. Arvin from ARBC. Ang question ko po kasi usapin po ng PDA in relation niya sa Christian liberty. Public displays of affection po. Hindi po ako in relationship po. Yung question ko lang po kasi dito, napapansin ko po sa mga socials ko sometimes. Hindi pa po sila married. Of course, officially BFGF na, yung mga ganun, nandigaw na. Kailan po ba natin masasabi na yung ginagawa na nilang PDA, yung nga po yung napaliwanag niyo po kanina, hindi na tama? And may case po ba talaga na pinapayagan yung PDA kahit hindi pa po married? Kasi sa married po, hindi naman po ni-restrict yun. So yun lang naman po yung clarification ko. Well, ako muna, siguro sasagutin ko muna from a negative example, Kasi nga, as many of you are aware, kami ni Sister Heidi started very wrongly. And, we got married, I was 18, Heidi was 19. And so dumaan kami sa sitwasyon na yung PDA led to one thing and another. So ako very negative ang view ko sa PDA before marriage. Kasi gaya nga nasabi ni Pastor Rene, yung mga lalaki attracted tayo by sight. Tapos yung mga babae kasi attracted din sila sa touch, hindi lang sight, touch, pati tayo, pati naman sa touch. So kaya once na nagdikit yung flesh na yan, especially sa private, kung yan ay public nangyayari, kunwari, maraming sa church, o kaya nagkadikit lang sa mall, maraming tao, okay lang. Pero kasi napaka-dangerous niyan pag dalawa na lang kayo. Pag nalagay kayo sa ganung situation, sabi nga, para yung downhill, yung parang gravity, dire-diretso yung pababa. So, ako ay always urge caution. Hindi naman ako totally against, merong mga sabihin natin expressed PDA na hindi naman masama. Pero I always, sa mga counseling sessions, I always urge caution
Kasi nga, I have experienced personally how it can spiral beyond control. Napaka-powerful ng emotion na yan. Kaya nga, sex is only reserved for marriage. Kasi nga, it's so powerful, it's so hard to control. Once na nahulog kayo dyan, parang drug addiction, no? Hindi kayo, ang hirap makawala. So that's my sort of personal concern. I think biblical din. Dahil nga, you shall not commit adultery, and adultery is even just looking at a woman to lust after her, could be adultery. So I tend to be on the more conservative side when it comes to PDA. Pero baka may ibang opinion si Pastor. Saka sabi mo, Christian liberty, it's not part of Christian liberty. Then you already know that you are being tempted dun sa inyong ginagawa. Hindi ko alam kung ano extent ng PDA na nasa mind mo, pero kung meron ka ng nararamdaman, at alam mo naman yung ano mo, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko alam na na-attract na pala ako na alam ng lalaki yun at alam din ng babae. Wala naman dito yung anak kong bunso. Yung anak kong bunso kasi every step of the way, pinag-uusapan namin sa gabi. Minsan dumating siya sa akin, sabi niya, Aba, nilagay ko yung kamay ko sa balikat niya, may naramdaman ako. Sabi niya, nagkasala na ba ako noon? Sabi ko, kung wala kang naramdaman, delikado ka. Sigurado meron kang enjoyment, but you must take that as a warning. Huwag na masyadong, so, hindi sa pwede sabihin ng lalaki na, nabigla ako, nahulog. Hindi kayo nahulog. Unti-unti yun. Alam mo na yung attraction mo. Okay? Sorry. Yun yung dahilan kung bakit, di ba narinig nyo, yung hindi namin ini-encourage yung boyfriend-girlfriend relationship. Kasi, ang tendency natin, pag boyfriend, girlfriend na kayo, hindi pa kayo ready to get married, parang nagkakaroon ng license sa physical touch. Yun yung danger. Kaya nga, mas maganda yung sinasabi nila, although parang sa atin, di ba, mahirap yung mag-establish ka ng friendship. Kasi, tayo very selfish tayo. Pag gusto mo yung babae, gusto mo sigurado kang akin na to eh. Kaya, parang pag sinabi ng pastor, you just trust the Lord na at the right time, mga lalaki mahirap awatin dyan. Kasi nga, kung nahulog na yung emotions mo sa kanya. Pero, piliin nyo pa rin yun. Kung hindi kayo ready to get married, do not court anyone. Then, sa mga lalaki din, kung makikipagkaibigan kayo, be knowledgeable. May mga actions na talagang nai-interpret na nanliligaw kayo. Hindi friendship. Halimbawa, binibigyan mo ng flower. Friendship lang, no? Maaaring sa'yo, friendship lang, pero maging sensitive kayo. Doon sa mga ginagawa ng mga nanliligaw, make sure, in a friendship na iniiwasan mo yun, kayong mga lalaki, huwag mong gagawin yun. Diba? Lalo na kung may mga special occasion, kung ano. So, halimbawa, gusto mo regaluhan, mahilig siya sa hayop, baka bili ko lang siya ng toy na hayop. Parang ganon. Hindi relate mo lang. Pero kung suddenly darating ka, bouquet of roses, birthday niya, wala ka namang gusto, hindi mo alam yung behavior mo, baka mahulog emotionally yung babae. And hindi maganda yung nagawa mo. Di ba? So, iwasan din natin na unnecessarily to hurt the feelings of others dahil yung sinabi nga ni Rene or sila na iba yung babae. So, ganun din naman sa babae, ingat kayo na nagiging brotherly lang yung kapatid. Kanina kasi nabanggit, parang na-interpret na ba't hindi nanliligaw, parang gano'n. O kung matapang-tapang kayo, pwedeng tanungin mo, are you planning to court me? Diba? Hindi naman masama magtanong eh. Nagtatanong lang ako. Sa kayo mga babae, mag-ingat kayo sa mga lalaki na walang preno yung kanilang. Kasi kung ginawa sa inyo yun, gagawin din niya sa iba yan. Kung nahulog ang loob niyo sa kanya, dahil dun sa mga ganon, posible, ginagawa rin niya sa iba na baka mahulog din yun. Okay, so that I guess concludes our question and answer portion. Thank you
pastors, for the wisdom, the godly wisdom that we heard. We are really blessed to hear not only ideas coming from godly men, but it's really rooted in the scripture. So let's give a hand to our pastors.